Ano ba ito? Pinapaligo na naman ako. Kung saan na naman ako padaanin itong mga bukid. Hindi ko nga alam kung ito bang linya na to, yung shoulder lane, pwedeng daanan or parking lang ba siya talaga? Wala talaga, ang lala naman ng ganito. Hindi mo na alam kung saan yung daanan. Ito na yung last ride natin para sa taong 2025. Yan, hello ulit sa inyo mga halopips. Nandito tayo ngayon sa Pandi, Bulacan. At para sa ride na to ay papunta tayo sa Nueva Vizcaya. Nueva Ecija. At kung saan sa Nueva Ecija? Sagapan. Sana lang bukas yung pupuntahan natin kasi nung huling beses na pumunta ako sa Nueva Ecija sa... San nga ba? San Antonio. Ayun. Sinuwerte tayo. Sarado yung destination natin. Pero ito ngayon, sana bukas ngayon, holiday ngayon. Ano bang petsa ngayon? Wala, hindi pala holiday ngayon. Pero December 29. So Lunes ngayon, sana bukas. Sana lang talaga. Baka mamaya masayang na naman yung biyahe, yung ride. Dito kasi ako nagpasko sa Pandi. Kaya eto, nandito tayo ngayon sa Pandi. Tapos pauwi na rin naman ng Maynila kinabukasan para naman sa New Year sa GMA Cavite naman. Hindi kasi ako naggaganon sa bahay kasi wala naman akong kasama. Sinong kakausapin ko doon, sinong bibigyan ko ng regalo, at lalo na sino magre-regalo sa akin kundi sarili ko lang. Parang ewan lang, di ba, kung gagawin ko yun. Parang iba na naman tong pinapadaanan sa akin ni Google Map. Parang bagong daan na naman to. Yan, nandito na ulit tayo. Kala ko nagkaligaw-ligaw na naman ako. Nandito na tayo ngayon sa Plaridel Bypass Road. Ayan na naman to, mga suso, hito, talaba. Gusto ko talagang bumili niyan. Kaso lang wala, hindi pa naman ako papauwi. Minsan nabili ako niyan pagka napadaan ako dito sa bypass road. Tapos kapag pauwi na ako, bukas pala to. Yan, nabili ako noon minsan kapag napapadaan. Tapos may tinda pa. Ay, ako po. Ang galing nung sinampay, oh. Doon na rin pinapatuyo habang naandar. So nandito ulit tayo sa bypass road na mukhang expressway. Ito yung gustong-gusto kong bypass road. Pero syempre, takbong chill lang tayo. Hindi tayo aala big bike. Halagang scooter lang tayo. Takbong lang, chill. Para mas safe. Minsan gusto ko talaga magmabilis kaso lang, problema ko, wala akong ABS. Kaya yun, medyo hirap ako pag ganun. Medyo kakabaka-baka pag biglang merong humarang sa kalsada. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng ABS. Kahit sana nga ADB, gusto ko magka-ADB. Big bike gusto ko syempre. Ang naiisip ko pala, scooter. Yung Kimco Exciting. Wala. Medyo mahal, hindi pa kaya. Baka ADB siguro. Pero syempre, wala rin pang wala pang pambili ng ADB. Kasi syempre, medyo nagtitipid kaya kailangan i-cash. Hindi naman siya hindi naman kasi ibig sabihin pag kinash mo mayaman ka. Iipunin pa lang imbis na mag-installment ako. Mas tipid kapag cash ka. Kaya ito si Pacquiao nakakash to tsaka si Macchio para hindi sila tutubo sa akin. Yung mga nagpapaloan na yan, wala. Pero iniipon ko yun. Hindi yung isang bunot lang, ayan na yung motor. Talagang iipunin ko pa yun. Kasi minsan ito si Pacquiao may mga part na hirap siya. Lalo na sa matatarik. Saan ko ba naranasan yun? Sa Gumaka Bypass Road. Kasi matarik-tarik dun sa Gumaka Bypass Road.
Kaya nung dumaan ako doon, ay! Muntik. Nung dumaan ako, banda doon sa matarik na part ng bypass road, parang mga nasa 30, mga takbo ni Pacquiao. 30, yung 30 na yun, todo na yun ha. Tapos yung isa pa sa Tinok, Ifugao, itong taon lang, mga nasa 25 lang kasi sobrang tarik. Hirap ng bumuelo dahil nga sa mga paliko-liko, tapos minsan sharp nga, tapos ang tarik na paakyat. Yun, nagto 25 siya. Todo na rin yung piga nun ha. Kaya yun, minsan nakaawa din. Hindi ko alam. Pero mabigat kasi yung bit-bit ko naman. Punong-puno yung aking compartment. Tapos meron pa akong backpack na dala. Kaya medyo mabigat, kaya understandable naman. Tapos 125cc. Kaya yan, gusto ko mag-upgrade sana kahit yun nga, ADB. Wala na. Tapos na yung bypass road, nasa dulo na tayo. Kaya dito na tayo sa Maharlika Highway. Sana hindi matraffic banda dito sa San Ildefonso, San Miguel. Siya nga pala mga halapips, ito na yung last ride natin para sa taong 2025. Sana lang talaga maging successful to. Hindi to yung maging mission failed ulit. Sana lang open yung pupuntahan natin. Medyo madami-dami rin tayong napuntahan ngayon. Siyempre malayo rin tayo kasi nakapag-ride tayo sa Cordillera ulit. Pero okay lang yun para sa akin na bumalik ng Cordillera kasi gustong gusto ko doon. Ang ganda-ganda na mga tanawin, ang lamig-lamig, nakakatakot. Ewan ko ba, medyo gusto ko kasi yung medyo may yung thrill na ganun. Medyo mahilig nga ako sa mga nakakalula. Siyempre nakakalula yung mga dadaanan mo banda sa Cordillera. At siyempre nakakatakot din kasi nga may mga landslide. Tapos minsan mag-isa ka lang na bumabiyahe, wala kang makasabay, wala kang makasalubong. Pero para sa akin, after ng ride, ang saya-saya, ang saya ng experience. Nakaka-enjoy yung maranasan mo yung ganong nakakatakot, nakakalula, nakaka-nervyos. Nakakaano pa rin siya, ang sarap ulitin. Parang gusto ko nga bumalik ulit dun eh. Kasi hindi pa ako nakapagsagada. Bala ko nga magsagada eh. Pero mabalik tayo sa binabanggit ko na mga napuntahan natin ngayon. Marami tayong mga bagong napuntahan din ngayon. Nakapasyal tayo sa Baguio, sa Nueva Vizcaya. Nakapagmaliko din. Siyempre yung bagong highest point sa Tinok, Ifugao yan. Napuntahan nga natin yun. Tapos meron ding mga napasyalan banda sa Quezon, di ba? Yung saan ba tayo pumunta doon? Tayabas, Lukban, tsaka sa Sariaya. Actually, meron pa akong isang pinuntahan sa Candelaria. Dumaan ako sa Coco Deli, kaso lang hindi ko na napakita sa inyo kasi nawala yung recording ko nung nagra-ride ako papunta doon. Actually, may ilan pa nga akong napuntahan na hindi ko na na-upload kasi alam niyo yun, minsan nangyayari na format ko yung action camera. Kaya ang nangyayari, di nabubura yung video. 2 beses nangyari yun ngayong taon eh. Ako binibilang ko yung mga napupuntahan ko eh. Madami pa rin napuntahan ngayon. Yun nga lang, medyo malapit-lapit nga lang sila. Mga bandang Calabarzon, Central Luzon, mga karatig na region ng NCR. Pero alam nyo, meron akong mga pinilano na mga long ride. Ito, San Miguel, Bulacan na tayo. Yan, meron akong mga pinilano na mga long ride na hindi natuloy. Hindi siya natuloy kasi may mga dahilan eh. Siyempre, isa na dyan yung pasok sa opisina kasi medyo maraming mga trabaho ngayon sa opisina. Kaya mahirap mag-leave kasi pag nag-leave ka, pagpasok mo, andun pa rin yung mga project na ginagawa mo. So yun yung nangyayari, kaya hindi ako nakapag long ride ng masyado itong ang taon. At syempre isa pa sa dahilan din ng mga hindi natutuloy na long ride yung mga
nangyayaring mga bagyo tsaka lindol. Kasi ayokong pumunta sa mga lugar na dinaanan ng bagyo, yung mga sinalanta ng bagyo. Kasi pagdating mo doon, ang pangit ng experience. Hindi mo naman ini-invalidate yung sitwasyon nila na nahihirapan sila. Ako kasi sa point of view ko, bilang ako yung namamasyal, nakakalungkot kung yun yung makikita ko. Hindi ko alam, parang maantig lang puso ko. Parang feeling ko ako nag-i-enjoy ako sa mga tanawin na nakikita ko. Tas may mga makikita kang bahay na sira, makikita mo itsura nila. Wala lang, parang hindi siya naaangkop. Kaya ayoko yung ganun. Parang nakakalungkot lang. Kaya hindi ko sila tinutuloy dahil nga doon. Ano ba ito? Pinapaligo na naman ako. Nasa San Miguel pa lang tayo, malayo-layo pa yung Gapan. Baka mamaya sa mga kung saan na naman ako padaanin itong mga bukid. Ito yung mga medyo nagpapabagal dito yung mga tricycle na nasa gitna. Napansin ko kasi ayaw nila dito sa kanan kasi minsan malubak, minsan hindi aspalto. Kaya yun, umiiwas sila. Kaso lang, ang nangyayari, bumabagal yung mga mabibilis, yung mga gitnang linya. So, understandable naman yung sa kanila. Pero sa mga nakasasakyan, yan, nahihirapan sila. Ako nakamotor, madaling sumingit, kaya okay lang. Ito naman biglang lalabas doon, dire-diretso. Pero yung mga pinlano ko sana na mapuntahan ngayong 2025, syempre isa na dyan yung North Loop. Yun nga kasi diba nagkasunod-sunod nga yung mga bagyo. Tapos karamihan nasa norte, tapos may mga tulay pa na nasira. Kaya yun, hindi siya natutuloy. Tapos yung isa pa, sa Visayas, yung bala kong ride. Ito pa isa, bigla ring sumusulpot. Pagpasok isang linya agad yung kinakain niya. Yan, nalimutan ko na yung sinasabi ko. Ay, aray ko. Ayun, naalala ko na. Yung pinaplano kong ride sa Visayas, yan na hindi natuloy. Ang plano ko sana ay sa Panay Island. Hindi nga lang siya natuloy dahil hindi ako nakapag-leave. Ready na lahat Meron na akong mga destination, meron na rin akong mga nahanap na matutuluyan. Buti na lang hindi pa ako nagbubook. Kasi last minute nagkaroon ng change sa schedule. Kaya yun, okay lang, hindi natuloy. Wala pa naman akong nababayaran or naibubuk. Ano to? Traffic ulit. Baka sa ano na naman to, yung may kabayo. Hindi yung Red Horse yung si Emilio Aguinaldo na nakasakay sa kabayo. Tapos intersection siya, parang patatsulok. Tapos kasunod nun, after nun yung kabayo naman na Red Horse. Hirap sumingit ng ganito. Pag eto, hindi kalsada, parang kang nag-o-offroad. Mabuhangin pa. Ayan nga, dito nga. Ito si Aguinaldo na nasa kabayo. So malamang ang naman ito, ang dahilan ng traffic pagbibigayan. Tapos na kasi yung Pasko. Siguro ng Pasko hindi matraffic dito kasi lahat nagbibigayan. Ayan, medyo bumibilis-bilis na tayo. Kanina medyo mainit kasi yun nga, nakahinto. Tapos eto, naka-jacket pa, kaya dagdag init. Kaya ito, pumapasok na ulit yung hangin sa loob. Medyo maraming mga lubak-lubak banda dito sa San Miguel, Bulacan. Ang lalaki. Pati yung mga truck umiiwas nga Kaya medyo medyo na challenge ako doon kasi
Minsan pag lumipat ka rito, yung etong aspalto nitong linya na to, napakataas, hindi ka makaalis doon. Tapos minsan may mga nakaparada, so wala, sasampa ka talaga dito. Yan, yung mga ganyang kataas na yan, no? May mas taas pa eh. Hindi ko alam kung ba't ganito yung daanan nila. Hindi ko nga alam kung ito bang linya na to, yung shoulder lane, pwedeng daanan or parking lang ba siya talaga? Ewan ko ba? Ito na naman mga chicharon. Gusto ko bumili eh. Ito na tayo, Nueva Ecija. Yan, Nueva Ecija. At syempre ilang metro lang pagkatapos nito, yung arko naman ng Gapan. Yan, mabuhay Gapan City. Parang yung huling punta ko dito sa Gapan yung nagdinggalan, yun, daan lang naman dito sa Gapan. Tapos bumili ako ng chicharon pampasalubong, syempre. Ilan yung binili kong chicharon din nun eh. Tapos isa yung pinamigay ko, tapos yung dare sa akin. Ang hilig kasi sa chicharon. Sarap kaya nun, lalo pag napakaanghang na suka. Pero meron kasi iba yung mga nilalako, nakikita ko nilalako sa kalsada. Medyo may budol kasi yun eh. Kasi makikita mo sa harap, merong laman nasa gitna. Tapos pagbukas mo, yun na yun yung laman na yun. Lahat yun puro ano na lang, taba. Pero okay lang, masarap pa rin. Kaso lang, napaka budol, lakas makabudol nung isang laman na yun na nandun. Kaya hindi ako nabili nun eh. Mas masarap pa rin yung sa lapid. Doon nga sa amin sa Pandi eh, yung kaharap namin doon, nagluluto ng chicharon. Pwede kang mag-order. Hatawagin mo lang sila, sabihin mo, pabili po ng 1 kilo ng chicharon, tapos maya-maya nandyan na yun sa'yo. Mainit-init pa siya. Kaya masarap pag ano doon eh, nasa Pandi. Mapupulutan mo siya. Mainit pa talaga yung chicharon. Napakasarap. Sana malapit na tayo at ako'y nagugutom na. Dito. Yan yung nakita ko nung papunta sa ano bang lugar yun? Sa San Antonio. Yung sabi ko na parang kakaiba yung bypass road nila. Parang may pagka-expressway din yung itsura. Yun nun, dami ring mga poste oh. Ang galing. Halos dikit-dikit. Ang liit na kalsada, kabilaan poste, halos dikit-dikit pa. Ang galing ng project nila. Eto, first time kong dumaan dito sa bypass road na ito. Akala ko nga deserted yung kalsada eh, kasi walang nadaan. Ayan no, kita rin dun sa malayo yung Mount Arayat. Medyo malabo-labo nga lang kasi syempre merong fog of war. Fog of war, hindi fog of war, yung may ulap-ulap, kaya minsan nakakalain mo ulap din siya. So eto na tayo. Puti nabasa ko, ewan ko ba dito kay Google Map. Top road. Bukas kaya Casa Batik. Wala, ba't ganito? Dito. Kala ko ito. Nuno sa punso. Dumating din tayo. Ang galing namang bulaklak oh. Bougainvillea. Ang kaiba kulay. Ito ang Casa Batik, isang ecological park sa lungsod ng Gapan sa Nueva Ecija. Isang pasyalan na puno ng makukulay at naggagandahang bougainvillea o bougainvillea sa Ingles.
Hindi ako maalam sa mga bugambilya, pero kakaiba yung mga nandito. Kasi parang mga bonsai ang itsura nila. Hindi katulad ng mga tipikal na makikita sa mga bahay na gumagapang ang mga vines. May makikita ditong maliliit, matataas, at may mga palapad na puno ng mga bugambilya. Pati na rin mga rare colors ay makikita din dito. May cafe dito sa loob para sa mga gustong kumain o tumambay. Pero, pwede ring magdala ng outside food at mag-picnic. Nakaka-relax ang pumasyal dito. Yung kahit maupo ka lang sa damuhan, sa may lilim, para pagmasdan yung paligid na napapalibutan ng mga bugambilya. So yan na mga halapips. Maraming salamat sa mga nanood ng video na to. Bukas pa pala to. At sana ay nagustuhan nyo. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na to, ay pakipindot na lang ng like button sa ilalim ng video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganito klaseng video mula sa akin, and subscribe lang kayo dyan sa ibaba. Muli mga halapips, maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga sumuporta sa channel na to. Maraming salamat sa inyo. Sa mga tumulong, maraming salamat sa inyo. At Happy New Year sa inyong lahat. At hanggang sa susunod na mga ride sa susunod na taon. Bye-bye! Normal lang to dito sa kanila. Kabilaan, oh. Meron sa kaliwa, merong pakanan. Ano bang lugar to? San Leonardo na to, San Leonardo. Kasi yung booking ko, yung bino ko natutuluyan, nasa Cabanatuan. So, alam nyo na kung saan yun. So, go. Wala talaga, ang lala naman ng ganito. Parang ngayon ko lang dinanas yung ganito. Parang ito yata yung pinakamalalang daloy ng trapiko na nakikita ko. Ayan, kabilaan sila. So yan, nandito na tayo ngayon sa Sogo.